Jesus, ikaw ang aking kagalakan. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay.
that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease,
or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my
magandang gabi ho sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa ating palatutunan Nights of Prayer. Kumusta ho kayo sa bumaghapon? Kumusta ang araw na binigay ng Diyos sa inyo? Kumusta ang araw na kung saan tayo ay patuloy na nakakaranas ng pagpapala at pag-iingat ng Panginoon? Gabi na naman po ng panalangin. So nandito tayo para magsama-sama at magkaisa sa isang adhikain na tayo ay maging daluyan ng pagpapala doon sa mga nangangailangan ng panalangin. At kung tayo naman ay mayroong pangangailangan sa panalangin, nandito po ang inyong lingkod, Pastor Ding Brimbuela, ang Senior Pastor ng Wisdom of Life Global Family Center. And tayo po ay located dito sa GMA Cavite. And we are always coming to you live every Monday up to Sunday from 7 o'clock up to 8 o'clock in the evening. And we are so thankful because every night after we have the program, we are receiving a lot of testimonies, praise report. So I am expecting tonight, meron tayong muli na praise report. Amen? And then, patulad ng nakita niyo po dyan sa taas na yan, like and share and follow, no? Para nag-spread out itong programa natin ito and marami ang nakakapakinig ng ating palatuntunan. Alright? So, salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa gabi na ito, sa lahat ng ating mga viewers, at sa lahat po ng ating mga prayer warriors, mga intercessors. Of course, alam ko, nag-aantay na naman ang mga Sunday schooler. Ayan. Salamat sa Panginoon. At nariyan pa lang itong ating mga Sunday school. Wala pa silang chance na makarating sa church. Kaya ito na lamang na pinagtitripan nila yung ating programa. Nakikinig sila at ang balita ko, meron diyang chik-chik na pag narinig ang pangalan niya, talaga namang napapachik-chik. Okay? Yeah. So magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga viewers. Patuloy niyo kaming samahan mula sa umpisa hanggang matapos. Sa ating mga first-timer, if this is your first time to listen and watch our program, just stay tuned. Stay lang po kayo dyan because I believe that tonight, God has something prepared for you. Alright? So dako tayo sa isang portion ng ating gawain, yung pagbibigay natin ng special number. Alright, so once again, we would like to ang tawag doon, ihandog ang special number na ito. Of course, uunahin natin ang mga Sunday schoolers. Alright? So, Ivan, J.M., Othniel, Caleb, Saishi, Zat, Zaire, Drew, Miggy, CJ, Jared, Matthew, L.A., Gavin, Troy, Chik-Chik, Chik-Chik, Chik-Chik. Si Kurt, si Ken, si Dre, si Honey, si Jane, si Angel, Angela, Andeng, SM, Chloe, Gwen, Jade, Alea, Hannah, Ezra, Jemiel, Ashley, Nicole, Jessica, and Faye. Alright, si Dre isinama na. Ha? Yung ating pinakabatang Sunday schooler dito ay si Dre. Alright, hindi ko alam kung parang wala pa naman yata itong 1 taon. Okay, so inihandog din natin ang awit na ito sa ating mga regular viewers, sa ating regular televiewers, to those that are watching us from all over the world. People are watching us. We have some viewers coming from USA, from Indonesia. Now we have from Japan. No, so that's why there are times I need to speak in English and in Tagalog para at least makaabot ako doon sa ilang mga viewers natin na they don't really understand Tagalog. So in a few minutes I'm trying to my very best to speak in English. You know? My English is good for only 30 minutes. Alright, so ihandog natin itong awit na ito sa lahat na po ng ating mga viewers. Now, if this is your first time na makapanood at makapakinig sa ating palatuntunan ito, muli ako po'y magpapakilala sa inyo. Ako po si Pastor Ding Brimbuela. I'm the Senior Pastor of Wisdom of Life Global Family Center and we are located here in GMA Cavite. This program is only for the glory of God. There's no denomination, no organization, no personalities that we are trying to put into the pedestal in our program. It is only our Lord Jesus Christ. Kaya itong programang ito ay Christ-centered, non-denominational. Whatever, okay, your religious affinity is, no problem. You can join, you can watch, you can send your prayer request, okay? And patuloy lang mo tayo. Ayan, si Mary Monique Pierso.
Ayan. Anong kailangan dito? Linaw lang kung ano ang pre-request para kay Cecil Bierso at Mary Monique Bierso. Okay. Lolo pastor talaga. Lolo pastor na, bishop pa. Ha? Talaga naman ha. Okay, so ihandog na din po ang awitin na ito. Alam niyo mga kantang ito na ngayon ay pinapatutugod, talagang pinipili ko. Napakaganda po ng mga awitin. Lalo ngayong gabing ito. I know that those in the music team, you are quite familiar with the song that I'm about to play tonight. It's Tagalog, no? I'm sorry, please, to those who are watching outside of the Philippines. No, I cannot play English songs because Facebook is trying to mute some English songs. All right, so I decided to choose only Tagalog song. Okay, there is only one song they allowed me to use. That is, I am the God that healeth thee. I hope you will understand me, no? Because I don't want our program na mapuputol. That's why I decided to choose, alright, only Tagalog song. Alright, so inantay natin, no? Kaya pala, inantay natin yung ang mga songs ni Bishop Cardingcio at ni Pastor Sidney at iba pang mga worship team, no? Baka meron kayong mga worship team dyan na isyong i-promote ang inyong mga worship teams, okay, na isyong i-promote, baka kayo ay merong mga single, alright, i-send nyo lamang po sa amin, i-text nyo lang ako, i-message nyo ako, and then I'm going to play their songs or their music in our program, alright? So here's our special number for tonight. May the good Lord bless us as we listen to this song. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalang
pag-ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Napakaganda ng awit ko niya. Kahit kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang. Alright? Yan po yung sinasabi natin na ayan, buhok na nagugusot. Okay, yan yung sinasabi natin na yung goodness of God. His mercy is forever. Your goodness is forever. No? Na ang Diyos ay hindi kailanman magkukulang talaga. Tayo nga ay nagkukulang. Pero kahit pa man tayo nagkukulang, no? Ang sabi ng Bible, yung biyaya niya ay palaging sapat. Nandyan ang biyaya niyang palagi. Nandyan ang kanyang kahabagan. Kaya, saan ka pa? No? Para kang nag-impok ng pera sa Bangko Pilipino. Subok na matibay, subok na matatag. Yan ang ating Diyos. Yan. Sa panahon ng pandemic na ito, hindi tayo nagkulang. Alam niyo, napakabait ng Panginoon. I really like that song, no? Ngayon ko lang nabuo, no? Ngayon ko lang na yung pala yung kumpletong lyrics ng kanta na yan. And we are so thankful kung sino man ang nag-compose ng kanta na yan. Tayo ngayon ay patuloy na pinagpapala ng mga awiting naririnig natin. Amen? No, pwede ba natin ideklara kahit kailan hindi nagkulang ang Panginoon? Hindi siya na late. Never he became late. Hindi siya nauna, hindi siya tawag doon. He doesn't go ahead of the timing, but he never came late. Never that he will come late. Okay? So, dako tayo ngayon sa ating mga viewers, yung ating mga friend, mga followers na ngayon ay siyempre we need to at least acknowledge them because they are watching and joining with us. Although, some of them ay talagang mga regular viewers na natin. Araw-araw na yata talagang sa biyaya ng Panginoon ay kasama natin. Okay? Yan. Salamat sa Panginoon. Medyo napansin niyo siguro na hindi ako maliwanag ngayon, hindi katulad ng dati na, pero maliwanag pa din eh. Pero hindi ho, kasi ang camera ang gamit ko ngayon ay yung isang camera natin. Thank God talaga na nag-provide ang Panginoon ng pang-spare. If not, wala. Doon tayo sa cellphone. Alright, so thank God doon sa mga ginamit niya. Alright, okay, asan na? Tama. Glory to God. Amen. Bigyan natin nga ka ng kwaya ng palakpak ang Panginoon dyan. Nakakarinig kaya? May maririnig kaya? Bigyan nga natin ng isang palakpak. Hindi talaga naririnig. Hindi nagpa-function ang aking Never. Okay. Meron na? Meron tayo nito. Alright. Now let's proceed and dito sa second portion ng ating program in which we are always acknowledging and appreciating those who are joining with us in our program. No, we need to do this because siyempre they are spending a time, at least an hour time, watching and listening to our program. Okay, yun lang mabati sila, I think ay nakakataba na ng puso. Kaya, ayan, hindi talaga kailanman natin pababayaan itong ating mga listeners na ito. Because one of the reasons why we are staying in the program, because there are some people who are really in need of prayer and some people are really in need of fellowship. So, ito yung one way we can have fellowship with one another. Although ang dahilan ay ang prayer. Alright? So, we would like to appreciate and welcome and acknowledge the following person watching and joining with us tonight. Janet Sorera, William Hernandez,
Hamila Natividad, Maricar Tura, Pastora Lele Trinidad, Mon Ace, Bernardo Lopez. Please, I think Bernardo Lopez is bago, no? Okay, so we welcome you, Bernardo. I don't know if you are a pastor. Please let me know if you are a pastor so that we can acknowledge you. And of course, may bigay namin sa iyo yung tamang tawag at respeto bilang pastor. Okay? Kasi po, hindi ko alam eh. Okay, and also we have here Rajawali or Pastor Jed from Indonesia. He is always watching us. I hope that you understand some of my Tagalog or some of my English. All right? And if you can share this program to your people there, please do so. You know, it will help them also find courage and strength through our prayers. All right? So give my regards to your family, to your daughters, all right, and to the members of the church there in AFC Indonesia. We have also here Leila Rossini, Luz Brimbela, Minerva Comilla, Bernaga Chelyang, Estela Maris Laron, Ruth Bundok, Emelisa Fernandez, Ezra Maris Bartolome, Novi Redima, Esther Ebomoen. Hey, Sister Esther, Genki desu ka? This is your first time to join our program. All right, thank you for joining with us. God will bless you more. I know that you are still in Japan. Yeah. I know you still remember me. That's why you come to my program. I still remember you, Sister Esther. Okay? Sister Esther Ebomoen from CGMI, Japan. Lorna Lunagan, Chloe Mantes, Imelda De Leon, Pastor Eddie Gualvez, Nurse Natividad, Corazon de la Rosa, ang aming konsyal ng bayang barangay, Mel Villanueva. And also we have here Bert Bernabe. Also, please, Bert Bernabe, please help me because I don't know if you are a pastor or not. Please let me know. Malaman ko lang kung ikaw ay pastor so that I can give you the right respect, okay? Kasi ayoko naman na pastor ka pala or bishop. Please, let me know, please. Thank you, thank you. Maricel Rossini, Melinda Magtagnob, Joel Rada, Pastor Deo Orbeta, Alberto Altisin, Pastora Amy Ilaganjen, and MacLeod Manila. Also, this MacLeod Manila, please, if you are a pastor, please acknowledge yourself. All right? Where is Pastor Lito Corbo? Yeah, dito. Okay? Please, Pastor or someone, MacLeod Manila. Ayoko naman na hindi ko maibigay ang tamang respeto sa iyo. I give respect to men and women of God. They deserve that. All right? So please. Of course, we have here Maria P. Evangelista Aguilar and also Pastor Chito, Jennifer Torres Obias, Rebecca Kalimpon, Art Batitis, and Bishop Eloy Cabillan. Magandang gabi po, Eloy. Ay, Eloy. sorry. Bishop Eloy. Sorry po. Nadulas lang. Magandang gabi po, Bishop Eloy. Thank you for always watching and joining with us in our prayer, no? It really nagiging kalakasan ho sa akin, nagiging inspiration kayo sa aking ministeryo ito na ibinigay ng Panginoon. And I am really so blessed, so glad to see you joining with me here in our program. Alright? So maraming salamat sa Panginoon. Salamat po na nandiyan palagi ang inyong suporta sa gawain ito na pinagkatiwala ng Panginoon sa akin. Alright. Taas natin ang konti. Hindi nakikita yung ginawa ko. Ayan, ganyan pala yan. Ini bahagi ho ng aking mga pinagpapaguran. Ang akala ng iba ay meron akong mga IT. Di ho, ako lang po ang gumagawa niya sa biyaya ng Panginoon. Kung gusto niyo nung mag-training, tuturuan ko kayo yung mga gumagamit ng OBS dyan. Alright. Okay. So, dapat na tayo ngayon sa isa pang portion ng ating gawain, yung mga quotation natin. And tonight, I think I have only two. I don't know if I have two or three. Those pastors and missionaries and men and women of God, if you want a copy of what I am trying to quote right now, pwede nyo, you can ask a copy from me. Especially last night, yung nakapakinig ng ating bless, yung acronym ng bless, na we need to be thankful to God sa ating bodies, sa ating labor, sa ating emotions, sa ating social and spiritual.
At salamat din po kay Lorna. Talagang nagawan mo ng paraan na nagawa mo para siyang poster. Ayun, talagang naging blessing po. Of course, we would like also to acknowledge Sister Lano Bahel or Sister Esther Bahel. I have here Esther. Two Esther now in the room. Okay. So, muna tayo ngayon sa ating mga quotation. Ang una ay galing kay John Newton. Okay? Ulitin ko lang yan. Please like and share and follow. Ayan, nakataas. Ano ba yun? Ayun, hindi pa rin nakita kami. Ayan. Ayun, ayun. Ang hirap na yan. Like, share, and follow itong ating program. Para pagdating ng prayer, may maraming makatanggap ng ating mga prayer. Alright? Let's go to John Newton. Sabi niya, by 1 hour's intimate access to the throne of grace, where the Lord causes His glory to pass before the soul that seeks Him, you may acquire more true spiritual knowledge and comfort than by a day's or a week's converse with the best of men. With the best of men, or the most studious perusal of many folios. Pag ito'y tinagalog natin, kinuha natin yung pinaka-gist ng sinabi nito ni John Newton. Ang ibig niya sabihin dito, yung panahon na ititigil mo sa panalangin, yung panahon na i-stay mo sa presensya ng Panginoon, ay marami kang ma-acquire na spiritual knowledge and comfort at kaaliwan. Kaysa yung ikaw ay makipag-usap dun sa mga, let's say for example, yung mga matatalino, palaaral ng mga tao, na maraming mga portfolios, maraming mga nakatago na mga certificate and mga diploma, mga ganon. Alright, maganda din yon. But, yung makukuha nating spiritual knowledge ay mas matindi kaysa yung makukuha natin doon sa pakikipag-usap natin sa tingin niyo kilalang tao. It is an hour by 1 hour's intimate access to the throne of grace. Sa oras lang yun, How much more if you can spend at least 2, 3, or more than hours na kaya mo, you will gain not only through talagang yung spiritual knowledge, That's why magugulat ka. There are some pastors, how come you have the same verse, you have the same word of God, and yet why it seems like that this man or woman can expound the Bible, can make the Bible alive? The reason is because of his yung pananatili sa presensya ng Panginoon. Yung kanyang pananatili sa trono ng biyaya ng Diyos. That's why I'm always keeping and always reminding those young pastors, maybe even not young pastors, prayer is very important in our ministry. Very, very important. That's why we need to stay more. We need to stay in the presence of God. Let me just simply quote, sabi ng isang sumulat. Sabi niya, if you are not familiar to stay in the presence of God, you are not qualified to stand in the presence of the people. Hindi akin yan, I'm just trying to quote that. Kung tatanggapin natin, hindi natanggapin natin. Ulitin natin, if you are not familiar to stay in the presence of God, you are not qualified to stand in the presence of the people. Mahigpit yun. Masakit yung sinabi niya na yun. Kasi, pag tayo po ay sanay sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang lalabas sa atin, pag magtuturo tayo, mag-gospel tayo, o magka-counseling tayo, o makikipagtalastasan tayo, because you are always conversing with God, of course, yung lalabas sa iyo, yung pinag-uusapan ninyo ng Diyos. But if you are familiar conversing with people na wala namang ibang pinag-uusapan, para bang walang kakwenta-kwenta yung kwento, okay? Pag nakipag-usap ka sa tao, yun din. Kung sino yung nakakausap mo, yun, nagiging ganun ka. Alright? Parang book din yan. Parang book. Pag ang lagi mong binabasang libro ay mga libro na mga comedy book, something like that. Okay? Yun din ang lalabas sa'yo. Every time nakikita kayo ng mga kasama mo, wala kang ibang sasabihin kundi yung joke na nabasa mo. Alright? Yan. Salamat sa Panginoon. Alright? So, sana magpaalala sa atin to. Second
quotation coming from Harold J. Okenga? I don't know. Okay? Now, let me read. It is true that only those who are thankful for spiritual achievements of believers can truly intercede for them. Okay? Note your own prayers. Whether you thank God for His grace in others and intercede for them that they may know greater blessing, or whether your prayers are entirely confined to yourself, then you will know something of your spiritual achievement in prayer. Wow! Oh, yun ho ay medyo malalim ho yun. Malalim ho yun. Why malalim? Kasi dito makikita natin, no, yung kapag marunong tayo magpasalamat doon sa yung naaabot na antas sa buhay espiritual ng isang mananampalataya, okay, doon lang tayo nakakapag-intercede sa iba. Kayong pagkaya nating i-appreciate, kapag kaya nating sabihin, Lord, salamat, Panginoon, yung aking kapatid na yon, pinagpala mo. Lord, salamat, naging pastor na siya. Lord, salamat, naging missionary na siya. Lord, salamat, yung church niya. Lord, pinapalago mo. Okay? Yun yung isang bagay na makita natin. Na para bang habang nakakakita ka ng pinagpapala ng Panginoon, lalo ka naman nagkakaroon ng desire na manalangin para sa kanila. Doon lang daw natin makikita yung ating spiritual achievement in prayer. Kapag yung lahat ng paglapit natin sa Panginoon, hindi naman not necessarily sinabi dito, you're not no longer pray for your needs. But, kapag ang ating prayer are entirely confined to ourselves, there's a problem. Okay, yung bang tuwing magpe-pray ka, lagi na lamang hihingi ka ng hihingi, hindi ka mag-intercede, yon. Doon mo malalaman how deep you are in your prayer life. Alright? How strong your prayer life is. Kapag you can thank God for the spiritual achievement of believers. Right? So, kumusta ko kayo? Can you still pray for other people? That's why, I'm really trying to encourage and motivate pastors to do this ministry also. Or kung hindi naman kaya mag-Facebook Live, at least you have time to intercede in behalf of those people who are in need of encouragement, who are in need of prayer. Alright? Kaya, ito yung magandang sinabi ni Harold. Makikita mo yung spiritual achievement mo in prayer, depende on how you pray and who the people are you are praying for. If it is only for yourself, then you have some problem. According to Harold, your spiritual life, spiritual achievement in prayer is not yet improved. Okay, so thank God for that. Please, I hope that you are learning from this following quotation that we are using here. Okay, ito naman ay galing kay A.W. Pink. Yan. If you like this program, if you like these quotations that we are doing, please like and share lang and follow our Facebook account. Okay, para mas marami pang maabot ang aking pagtutulong ito. Mas marami pang mga kamanggagawa natin, mga mananampalataya ang mapagpala. Okay, this is really my heart to be a channel of blessing to those who are in need of blessing. No, not exactly coming from me, but yung mga pinag-aaralan natin, I think it will help them a little. All right, let's go to A.W. Pink. Sabi niya, most Christians expect little from God, ask little, and therefore receive little, and are content with little. Di ba? Tagulogin natin. Yung ang inaasahan lamang sa Diyos ay maliit, humihingi ng maliit, siyempre, ang tatanggapin mo yung maliit at kontento ka na sa maliit. Okay? Sayang. No, naalala ko talaga yung kwento nung isa sa mga parang staff. Let me use the modern word, staff ni Alexander the Great. Alright? So, sabi niya, sige, dahil ikaw ay mapagkakatiwalaan ko, you go to our treasurer and humingi ka ng perang kailangan mo. Kung magkano kailangan mo, higit mo sa. Alright? So,
Lumapit yung tao doon sa treasury. Kaya lang, hindi siya binigyan. Nag-complain yung treasurer. Sabi niya, kasi ang laki-laki naman ng hinihingi eh. Kaya hindi ko nag-alangan akong bigyan. Hindi ko alam kung gaano katotoo yung pag-uusap niyo na ganun talaga yung pinabibigay mo. Alam niyo ang sabi ni Alexander the Great. Sabi niya, nung lumapit siya sa akin bilang isang hari. Kaya wala akong magagawa kung hindi ibigay sa kanya ang kayamanan ng isang hari. O ganun din po tayo mga minamahal. Alam mo, pag lumapit tayo sa Diyos, if we are going to approach God in His throne, we are approaching the King of Kings. So therefore, you are entitled to receive the blessings you are asking from the King of Kings. Now, it will depend on how you treat God. So if you are going to treat Him like your king, of course, you are going to receive the blessing from a king. All right? So I hope you understand that. So beginning tonight, I want you to expect big. Not medium, not small, not little, but big. Total, kung baka sa panaginip ko din lang naman, ay managinip ka na ng maganda. Managinip ka na ng malaki. Kaya lang, para maging totoo yung panaginip mo, no? Para mangyari yung mga panaginip mo, one of the effective way for that dream to become true is to, gumising ka. O yan. Kailangan gumising para huwag manatiling nananaginip. Alright, last na ito. The measure of our love for others can largely be determined by the frequency and earnestness of our prayers for them. Wow! O yan, ganyan, kasimple lang yun. Mahal mo nanay mo, mahal mo tatay mo, mahal mo boyfriend mo, mahal mo girlfriend mo, mahal mo kaibigan mo. Malalaman mo yan kung yan ay totoo, kung gaano mo siya ipinagpipray. How many times? It depends. It will be determined by the frequency and earnestness of your prayers for them. Alright? O, yun lang. Diba? Yan ang katotohanan dyan sa binabasa natin. Alright. So, salamat sa Panginoon. I hope and I pray that you got some lesson. Alright? You learned a little bit from this lesson na pinag-aralan natin. Okay. Now, bago tayo dumako sa ating prayer, alright, siyempre, meron tayong mga praise report. Marami. We have some praise report here. And one is coming from Stella Maris Laron. She said, praise report po. Thank you po sa sama-samang panalangin. Nakapanganak na po ang hipag ko si Jane Laron. At may work na din po si Von Jairus. Sa Diyos ang papuri. Alright. Okay. Kung papalakpak, bakit ayaw talagang pumalakpak? No? Dapat pinapalakpakan talaga yan eh. No, ating palakpakan ng Panginoon dyan kasi ito yung pinagpipray natin. Yung isa si Ramil Laron at saka si Von Jairus. Now, Von Jairus ay meron ng work and God answered our prayer for him. Alright, salamat. Gayun din, galing kay Minerva, salamat po sa Diyos sa patuloy na trabaho para kay Edgar. I really, really appreciate the goodness of God. Amen. Amen and amen. Alright. Yan. Yung mga baka meron pa dyan. Mga galing kay Ruth Bundok. This is another praise report if I'm not mistaken. Zarki and Asdad Pardo. Sabi po ng nanay niya, kiddos are okay now. Thanks for prayer. Alright. Okay. Palakpakan natin baka makachamba na. Ayaw talaga. Okay, yon. Alright. So, yun natin. Baka meron pa dyan mga praise report. Please, before I proceed sa ating prayer, please send your prayer, send your praise report, your testimony. Please, we want the world to know. Okay? Let us shout it out loud from this platform that God not only listen to our prayers, but God answer our prayers. All right, let's go to the second batch na kasama natin sa gabi na ito. We also would like to appreciate Laarni Salvador and Robert Salvador, Pastor Roberto Suarez, June Batiti, Russell Gloria, Aldur Tuyor, and Arlene De Duyo.
Okay. Ayan, yan. We have that. Meron pa tayong, dagdagan natin, si Yet Concepcion and also Lani Brimbuela. Alright, magandang kami sa inyong lahat. Salamat sa patuloy niyo pong pagsama sa ating palatuntunang ito. Now, before we pray, once again, I would like you to open your Bible if you have your Bible. Pero meron tayong basihan ng ating prayer. A little bit of exhortation. Alright? And this is coming from the book of Romans, chapter 4, verse 20 and 21. Okay, basahin natin From Romans chapter 4, 20 to 21. Sabi ng Bible, no unbelief or distrust made him waver, doubtingly question, okay, concerning the promise of God. But he grew strong and was empowered by faith as he gave praise and glory to God. 21. Fully satisfied and assured that God was able and mighty to keep his word and to do what He had promised. Okay? Ngayong gabing ito, mga kapatid, we are going to take this verse because this is a very strong one, teaching us how we need to strengthen our faith regarding God's promise. No? Because, di ba sabi ng Bible, He did not waver at the promise of God through unbelief. We need to understand how what is our response to the promises of God? Do you know what is our response? What should be our response? It must be faith. Faith is the proper response to the promises of God. Okay? Because, as days goes by, our faith in God's promises can increase day by day or year by year. Kaya nga, yung word na binanggit dito, sabi niyan, yung He is strengthened in faith regarding God's promises. Ito yung naranasan ni Abraham. But was strengthened in faith, giving glory to God and being fully convinced that what he had promised he was also able to perform. At ito mga kapatid, ang isang bagay na dapat nating maintindihan. No, pag pinag-usapan natin ang mga pangako ng Diyos na sinabi sa atin, sometimes we cast doubt, no? Because some of the time, it's hard to hold on to the promises of God because the promises of God are matagal na . But if you're going to look at the Bible, may mga pagkakataon dito, mga minamahal, na ang unang pinangakuan ng Panginoon, okay, ang pangako ng Diyos, especially kay Abraham sa Genesis chapter 12, verse 2, sabi niya, and I will make of you a great nation and I will bless you with abundant increase of favors. Alright? Yung palang ibig sabihin ng bless na binabanggit dito. Not only, we are not thinking of always yung physical, material, mga blessing. Yung abundant increase of favor. Yun ang ibig sabihin niya dito kay Abraham. And make your name famous and distinguished and you will be a blessing. Okay? So, yung sinabi naman dito, and you will be a blessing, ang ibig sabihin dito, coming from the Amplified Version, you are dispensing good to others. Meaning to say, if the Lord bless you physically, okay, if the Lord bless you materially, if the Lord bless you financially, you are going to dispense. Maybe not exactly you are going to do the same, yung magbibigay ka din ng pera. Well, sa panahon ito, mga kapatid, we need to think of something. Okay? We need to think of something. Kasi meron talagang pangyayari na may pinangako ang Panginoon kay Abraham. Sabi niya, I will make you a great nation. At sinabi niya yon na mula sa kanilang descendants, okay, mula sa kanya ay lalabas ang pangako, ang descendant. Ano nangyari? Walang lumabas na anak. Walang lumabas. Ano nangyari? Matanda na po si Abraham nung dumating. Okay? Anong age niya? 100 years na yung kanyang age. Pero alam niyo ba, bumalik uli yung pangako sa kanya na magkakaroon siya ng anak. Okay? Yan yung makikita niyo sa Genesis 17, 1 and 2. Sabi diyan, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the Almighty God, walk and live habitually before me and be perfect. And I will make my covenant
between me and you and will multiply you exceedingly. Ano nyo pwedeng magreklamo dito si Abraham? Sabi niya, "Oh, parang ang hirap ng paniwalaan. Nung bata ako, hindi dumating yung anak na sinasabi. Ngayon, mag-100 taon na ako, saka pa doon darating, parang mahirap nang mangyari yon." Okay? O, hindi lang yon. Hindi lamang si Abraham ang kinausap ng Diyos. Okay? Pati si Sarah, narinig na yun, sinabi ng Diyos sa kanya, "Sarah, your wife shall have a son." Nandun yung mga pangako ng Panginoon. Ano nangyari? Parang talagang magtatanong ka, paano mangyayari? Matanda na. Sabi ng 11, ng 18, Abraham and Sarah were old, well advanced in years, had ceased to be with Sarah as with young women. She was past the age of childbearing. Para bang, pag tinagalog mo, hindi na manganganak eh. Hindi na mangyayari. Pero ano sabi ng pangako? Ano sinabi ng Bible? He did not waver at the promise of God through unbelief, but he was strengthened in faith. How did he grow in faith? Okay? Bakit paano lumaki lalo yung kanyang pananampalataya? Kasi yung circumstances na nagbigay sa kanya ng reason na mag-alinlangan, yung kanyang katawan already dead, okay? 100 years old na siya, yung womb ni Sarah, wala na. You know, anong ginawa niya? Sabi ng 4:19 ng Romans, he did not weaken in faith when he considered the utter impotence of his own body, which was as good as dead because he was about 100 years old. Or when he considered the barrenness of Sarah's deadened womb. Sa Tagalog ng deadened womb, patay na yung bata. Okay? Now, tingnan nyo hindi niya tiningnan yung circumstansya na nakikita niya. Kasi kung titingnan niya yung kanyang sarili, if he is going to look at himself, at his physical body, at his own body, is already dead. And then he knows that the deadness of Sarah's womb, wala na. Considered barren. Yung barrenness ni Sarah, wala na. But you know anong ginawa niya? Instead of looking at the circumstances, he focused upon the ability of the God who had promised a son. Kaya sabi niya, he was assured, being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. Mga minamahal, this is the word of God tonight. And I am telling you, okay, we must not focus upon your circumstances. If you are in need, if you are suffering too much, o kaya may mga pangako na may mga prophecy na sinabi sa inyo long time ago, and until now it is not being fulfilled, I want to encourage you right now. I want you to focus upon God's ability to fulfill all that He has promised to His people. Amen? And this is what we are going to declare tonight. We are not just going to pray. We are going to hold on to that promises of God. Pero ang aking nais idiin ngayong umagang ito. If you want your faith to be strengthened, if you want your faith to become more stronger day by day, don't look at your ability. Don't look at men's capability. Don't look at men's strength, but limit your focus upon the limitless ability of God to fulfill what He had promised to you. Amen? Yan ang maganda ngayong gabing ito. This is yung concentration ng ating prayer. Not on the circumstances. Alright? Not on your problem. Gaano man katindi ang inyong problem ngayong gabing ito, kapatid. Gaano man kahirap yan. As if like, wala na, imposible na. Hindi na magkakaanak. Alam mo ba, ikaw ay single. Parang hindi na magkakaroon ng asawa. Lampas na sa kalendaryo. Kapatid, wag mong tingnan yung nakikita yung circumstansya mo. Ang tingnan mo yung kakayanan ng Diyos na i-provide ang lahat ng pangangailangan mo. Yung kakayanan ng Diyos na ngayong gabing ito ang kinin natin na yung kanyang power ay hindi nauubos, inexhaustible reservoir of resources meron sa Diyos. Hindi mauubos, mga minamahal. Kaya ngayong gabing ito, mapalad tayo, katulad ni Abraham. Naniwala siya na God is able to perform what He
had promised. Amen? Do you agree with me tonight? That God is able to perform what He had promised to you. Kaya, tonight, we are going to pray, and I don't want you to look at your circumstance. Stop looking at it. Kasi habang tinitingnan natin yung problema, lalong lumiliit ang Diyos. Habang tinitingnan natin yung kawalan ng pera, lalo nang lumiliit ang kakayanan ng Diyos na pagpalain ka. Pero habang nakikita mo yung kalakihan ng Diyos, yung problema mo lumiliit. Kaya ano na lang yan? Sabi sa Tagalog, mani-mani na lang ang yaan. Alright? So if you want to enjoy your life, okay? If you want to face this challenge, this COVID-19 coming, some of us are losing our job, no way. No way. Alright? So, dadako tayo sa ating prayer ngayong gabing ito. Hallelujah. Yung mga nire-request nyo, mga minamahal, sisiw lang yan sa Diyos. Okay? So, don't look at your ability. Don't look at your knowledge. Don't look at what you can do. Don't look at what men can do to you. Yung resources nila, mga minamahal, kulang yan. For example, no, you receive something from the government. You have the SAP. Okay, 1, 2, 3, maybe hanggang 3 times lang, the government can support and give us that SAP. But ang Diyos natin, hindi titigil, hindi na uubusan ang kanyang resources. Amen? That's why you need to strengthen your faith. Okay? Strengthen nyo, pagganahan nyo yung pananampalataya ngayong gabing ito. Okay? Ang sabi ng Bible, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Now, let me conclude itong ating exhortation ito sa isang illustration story. One time, merong nagkwento nito and I just heard it from her. Ang pangalan niya ay Allen Baxley. Okay, siya ay kilalang evangelist, missionary. Okay, and namit siya na aking pastor, na aking bishop dito sa Santa Rosa, Laguna. And during the time na nagtuturo siya, and ito ho ay talagang literally ay kinopya ko yung kanyang tinurong ito. Ito sabi niya, okay, one time she went to the church, and in the corner of the church, she started to clean the area, and she asked one of her workers to put a table. And then the worker asked her, bakit mo lalagyan ng table? What is your plan? Why are you going to put that table in that corner? Because I will pray for a keyboard. Sabi niya ganun. I want to have a keyboard. So I want to put the keyboard here. Something sabi niya ganun. So the worker just work and follow her and obey her, scratching her head. Sabi niya, oh my God, my leader is getting crazy. No? Pero ganun, yun daw ay sabi. So to make the long story short, fixing ko na lang yung kwento. Do you know that one time, there is a man from this area. The Lord spoke to her because he is about to leave and magmamigrate na sa ibang lugar. And meron siyang keyboard. Sabi ng mama, the Lord spoke to me that I should give this keyboard to you. Hindi niya kilala yung tao. He didn't know the man. Just the man approached her because he knows that is a church. And the Lord told him to give that keyboard sa kanya. Lo and behold, you know kung saan nilagay? Doon sa table na ginawa niya at inihanda niya para paglagyan ng kanyang keyboard. Oh, hallelujah. So tonight, alright? Oh, ihanda niyo na yung mga lalagyan ng pera. Ihanda niyo na yung palabigasan niyo kung walang laman. Ihanda niyo na, buksan niyo na kasi may sasalin dyan. Yung rep, okay, buksan niyo na at may ilalagay dyan. Okay? O niyo? That is the way how you strengthen your faith. Tonight, you are not going to look at your situation, but you are going to focus your eyes on the limitless ability of God to perform healing, the limitless ability of God to perform miracles. Amen. This is for you tonight, my brother. This is for you tonight, my sister. Nothing is impossible with God. Amen? So, dako tayo sa ating prayer. Manalangin na tayo sa gabi na ito. Okay? Activate your faith right now. Faith is seeing things which is not yet coming. And yet, as if like, it is already in your hand. Alright? So, if you are praying for finances, if you are praying for protection, do not doubt it anymore.
pinagpala ka na ng Panginoon ngayong gabi. Alright? So, ipag-pray lang natin itong mga prayer request na ito. Yung iba po ay siguro ay pag masyadong personal, hindi na natin ito nilalagay dito kasi siyempre we are trying to give protection to those who are concerned. Right? Pero pag yung pwede naman ipag-pray, let's pray. Alright? So are you ready? Hey, are you ready? Ayan. Kinukuha ko lang ang inyong attention. Come on, let us pray. Panginoon, ngayong gabi ay patuloy ka naming pinapasalamatan dahil alam namin, O Diyos, ang pagpapala mo po, Panginoon, ay patuloy na dumadaloy ang kalakasan, Panginoon, hallelujah, at kalusugan ni Nanay Ila at Nanay Rosing at Kuya Karding Pablo at yung kanyang apo, yung apo ni June Batitis. Panginoon, ngayong gabi, ang aming pananampalataya ay activated na at naniniwala kami, Panginoon, na dumadaloy palagi ang iyong himala, Panginoon. Gayun din, Lord, yung kahilingan ni Sister Gigi para kay Willie at kay Dayan, Panginoon. Ikaw ang nakakalam ng kanilang situation, Father God. We are expecting na ang lahat ng bagay ay maayos na. Lord, we are also praying for Cathy Ocampo na magbabago siya ng kanyang amo at mag-a-apply sa iba. I pray, Lord, na yung favor mo sa kanya ay dumating para makapasa siya doon sa kanyang interview. Lord, yung prayer request ni Ezra Bartolome para kay Ate Cecil Bierso at si Mary Monique Bierso. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, anuman ang pangangailangan, Panginoon, para sa dalawang ito, ikaw ang nakakalam. Yung request din, Panginoon, ng Ate Cora de la Rosa, Lord, I pray that you will continue to extend your hand para sa kanyang good health, guidance, and protection sa kanyang family. At yung request niya, Lord, na sama-sama naming request na tuluyan ng mawala ang pandemic nito, Panginoon, sa aming bansa. Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, patuloy ka namin pinapasalamatan sa buhay ng aming mga kapatid na ito na aming kasama ngayong gabing ito. Lord, we also would like to appreciate and welcome Pedro Bongkay, Gigi Basierto, Jeffty Basierto, Cesar Reyes, and Ate Baby, and Marisa Remulyo. Alright, mga kapatid, in 3 minutes time, I think I can pray, no? Atong ating ngayong gagawin. I want you to activate your faith right now. Okay, as we have mentioned, as I already gave the exhortation, that Abraham, hindi siya nag-waver. Waver means you are questioning. He didn't question God's promises. Tonight, we are not going to question God because ang nangako ay nangako at talagang yung pangako niya ay tutuparin niya. At yung sinabi niya, nasabi niya na hindi niya na yun mababawi. So tonight, mga kapatid, as I mention your name, I want you to activate your faith. Alright? God is limitless in His resources to do all what He had promised to you. Kung ano man yung mga prayer request mo ngayong gabing ito, gawin mo itong, Panginoon, pinangako mo to sa iyo, mga salita, na ako po'y hihingi, and I am going to receive. Tonight, brothers and sisters, as I mention your name, you are qualified to receive God's finances, God's spiritual blessing, material blessing, spiritual blessing, physical blessing. You are entitled to receive joy, peace, prosperity, healing, deliverance, miracle. You are entitled to receive restoration. You are entitled to receive healing and deliverance in the name of Jesus. Kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, panghawakan nyo na po ito. Alright? As I mentioned your name, if you have some sickness, receive it by faith. Magsimula ka na gawin ang mga bagay na hindi mo kayang gawin nung ikaw ay bago sumama sa prayer meeting na ito. Alright? So as I mention your name, I will just simply declare, Panginoon, ngayong gabing ito, nakin ko po, Panginoon, nadadaloy ang iyong pagpapala, himala, kagalingan, provision, proteksyon, kagalakan, kapayapaan, kalakasang pisikal, himala, Panginoon, sa lahat ng mga babanggitin kong pangalan. Lord, sa gabing ito, they are qualified recipient of miracle. Father, in the name of Jesus, I speak forth blessing. Lord, okay? As I mention your name, come on, sabihin mo sa Panginoon, paganain mo yung pananampalataya mo, sabihin mo, Lord, I receive, akin yan,
Lord, ito yung ipinapangako mo, Panginoon. Lahat ng mga nakasulat, kung kayo may listahan ng inyong mga prayer request, o kaya meron kayong nakatanim sa puso nyo para ipag-pray. As I mention your name, okay, lahat ng nasa puso nyo, lahat ng nasa kaisipan nyo, na isinasama nyo sa panalangin, lahat ng pangangailangan mo ngayong gabing ito, just receive it by faith. This is for you. Come on. Ready? Janet Sorera, William Hernandez, Amila Laron, Natividad, Marica Artura, Lele Trinidad, Mon Ace, Bernardo Lopez, Radja Wali, Leia Calano Rosini, Luz Brimbuela, Minerva Comilla, Bernie Gatchelian, Estela Maris Laron, Ruth Bundok, Emelisa Hernandez, Ezra Bartolome, Lito Corbo, Novi Redima, Esther Ebomowen. I want you to receive it now by faith. Anything which is in your mind, anything which is in your heart, that is in your heart right now, as I mention your name, throw that pieces of burden sa Panginoon. Alright? Let me continue. Lorna Luna, Gan, Chloe Mantes, Imelda De Leon, Pastor Eddie Gualvez, Miers Natividad, Corazon de la Rosa, Mel Villanueva, Bert Bernabe, Maricel Rossini, Melindang Magtagnob, Joel Rada, Pastor Deo Orbeta, Alberto Altisin, Emmy Ilagan, Jen, MacLeod Manila, Maria Fe Aguilar, and Chito Aguilar, Jennifer Obias, Rebecca Kalimpon, Art Batitis, Bishop Eloy Cabillan, Sister Esther Bahel, Laarne Salvador, Roberto Suarez, June Batitis, Russell Gloria, Aljo Rescor Tuyor, Arlene De Duyo, Yet Concepcion, Lani Brimbuela, Pedro Bongkay, Gigi Basierto, Jeff T. Basierto, Cesar Reyes, and Marisa Remulyo. Ngayong gabing ito, kapatid, angkinin mo ang pagpapala ng Panginoon. Angkinin mo ang himala ng Panginoon, Kuya Cesar and Ate Baby, right now in the name of Jesus. Rise up, take up your bed, and walk in the name of Jesus. Lord, we also pray and include Lily Teresa Fernandez and Victor Baldissimo, Lindamin Berina, Lolit Lina, Adisak Damrong Paisuk, Ali Matencio, anuman ang laman ng inyong mga puso ngayong gabing ito, mga minamahal, mga kaibigan, mga kababayan ko, angkinin na ninyo ang pagpapala. Huwag tayong mag-waver, sabi ng Bible, katulad ng ginawa ni Abraham. Matanda na siya, pero dumating pa din ang pagpapala sa kanya. Ang tiningnan niya ay hindi yung sitwasyon. So, I don't want you to focus on your situation. I don't want you to focus on your circumstances. I want you to focus on the limitless power of God to perform miracle. I want you to focus your attention right now in that limitless, inexhaustible resources, reservoir of God's blessing na nakahanda ngayong gabing ito. I declare right now in the name of Jesus, receive your healing, receive your miracle, receive your financial breakthrough in the name of Jesus. Receive your spiritual breakthrough. If you are a pastor, right now, I want you to see people are coming this coming Sunday into your church. Your church will be filled with people. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. We are not going to waver. Kung may pangako ang Diyos, ngayong gabing ito, angkinin na natin. Hindi tayo magtatanong at magkukwestiyon sa kakayanan ng Diyos. Bagkus, patuloy nating panghahawakan ang mga pangako ng Panginoon. Alright? Don't look at your job na nawala. May mga nakalaan ng Diyos na mas maganda. Better than what you expect from God. Amen? So, Father, in the name of Jesus, let your people receive what is in their heart right now. Father, in the name of Jesus, let your people receive what is in their mind right now. Thank you so much, Lord. This is my prayer in Jesus' mighty name. We pray. Amen. Minsan pa, manalangin tayo, Lord, patuloy namin idinadalangin ang aming pong bayan, ang aming pong mayor, ang aming vice mayor, ang lahat ng konsehal ng bayan, lahat ng kapitan,
lalo na po ang kapitan ng aming bayan, Metro San Jose, ang aming Kapitan Gustar, Kapitan Llames, Kapitan Alday, Kapitan Tuatis, maging ang aming Kapitan Suarez, lahat ng mga volunteers, lahat ng mga frontliners, Lord, lahat ng mga medical expert, patuloy mo, Panginoon, na ingatan, samahan at pagpalain, Panginoon. Tulungan mo ang aming bayan, ang aming bansa sa paglaban sa COVID na ito, Panginoon. I pray, Father, that you are going to give us more recoveries, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, to all those COVID patients, Lord, salamat. Panginoon, inaangkin na po namin ang iyong kagalingan para sa kanila. Maraming pong salamat, Ama. Ang papuri at pagsamba ay palaging sa iyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Alright, salamat sa Panginoon. At dako tayo sa ating mga special announcement, okay? Patuloy natin ini-announce. Ito parang pagtulong natin sa mga may mga business nito during this time of pandemic. Ang food venture para sa kanilang food tray packages. Nandyan po ang cellphone number. Just contact the number. At nandito din ang YBN, your Breadly Neighbor. Okay, if you want a new twist of pandesal and some kind of bread na ngayon lang na-discover, yan. Tawagan nyo lang po yung number. Umorder na ho kayo at agahan nyo lang ang order kasi po ay talagang napakarami ng umu-order sa kanila. So susunod doon, makakakita na kayo ng isang bake shop. Okay? Yung Y Breadly o YBN. Okay? Ano pa? Nandyan din po yung affordable housing investment ni Sister Novi. Siya po ang isang licensed real estate salesperson. So, kung kayo po ay nagnanais magkaroon ng investment na bahay, kontakin niyo lamang po yung number na binigyan natin. We have, hallelujah, rub and roulette. Okay? Kung nagnanais kayo matanggal ng konti yung mga muscle pain, back pain, okay, mga kung ano pang mga pain, mga agat ng lamok, ayan. Bilhin nyo lang po yan. Masarap po. Maganda sa katawan po. Sinasabi ko po yan kasi yan po ang ginagamit kong palaman sa aking mga Alright, just contact the number. Nandyan din po ang Yams Tulingan and Cassava Plan. Nandyan ang number ni William. Kung sino makatikim ng masarap at kakaibang lasa ng tulingan, kontakin si Yams Tulingan and Cassava Plan. Alright, nandyan din po ang ating Ali Siberia Cafe. Ang kanyang mga ino-offer, siyempre yung ating desktop, computer repair, upgrade ng lahat ng klase ng PC, desktop, meron siyang software installation. Magmadali na po kayo kasi po baka hindi niya na makayanan yung order ninyo. Okay? So ipag-preho ninyo yun na yun, maka-avail kayo ng mga kanyang mga ino-offer na yan. Sabi niya, he's happy to serve you. Contact na lang yung kanyang FB account at yung kanyang cellphone number. Meron din tayong Laban OFW Challenge. Maganda yung meaning nila ng OFW, ha? Overseas Filipino winner. Winner sa money, winner sa mindset, business, relationships, and health. Of course, we are glad to hear from you. Kung kayo ay meron mga prayer requests, may mga suggestions, okay, and inquiries regarding our program, please, sulat lang ko kayo, text lang ko kayo. Okay, meron tayong mga numbers dyan. At ito yung number na pwede yung tawagan, kontakin. Okay? Yan. Yan ang ating mga number. Alright? So, now, if you want to support our ministry, we have jail ministry, we have senior citizens ministry, and that is where Sister Esther is highly involved, no? Sa women's senior citizens ministry. If you want to support our ministry, pwede niyo pong isend ang inyong mga financial support nyo dyan sa number niyan, sa GCash number natin na yan. Alright? We have also Project Oak, One Act of Kindness. If the Lord is touching your heart to give and support and share the blessing sa ating Project Oak na ito, we are qualifying some destitute and talagang medyo poor yung kanyang kalagayan and medyo mahihirapan sila, medyo walang trabaho. So we're looking for any qualified recipient, anyone, no? Hindi lamang ito sa mga miyembro ng aming Wisdom of Life, anyone na makikita namin na qualified naman siyang tumanggap ng blessing na ito, we are going to provide by the grace of God. Alright? So kung kayo iniipunan pang any amount or any kind of stuff or any kind of goods na pwede niyong i-share, wag lang yung nabubulok. Wag lang yung nabubulok agad. Kasi pag nabubulok, wala tayong magagawa kundi ipamigay agad po yan. Alright? So, wina-welcome din natin at siyempre ina-acknowledge natin
si Saria Villanueva. Shalom, shalom, shalom. Okay, sa lahat po ng mga nagsasabi ng God bless me, God bless you, Bishop. Okay, isama nyo rin po sa panalangin. Please do include my assistant here, Daisy Basierto. She's very helpful sa ministry. So, isama nyo sa prayer. Kami magka-tandem dito. At salamat na nagagampanan niya yung pag-support, pag-assist sa akin dito. Alright? So, yun, salamat sa inyong mga prayers. I really love that prayers. I need that strength. Amen? So, yun. Kaya patuloy yun, no? If you really want also to continue to support our ministry, nandiyan mga numbers. Alright? O, paano ba? Pinagpala na kayo ng Panginoon, ha? Do not doubt anymore. Do not doubt. No, do not doubt. Okay, like and share and follow our program. Alright? Para mas marami pang makapakinig. Wala tayong magagawa. Wala naman tayo. Alright? So, uulitin ko ulit paalala doon sa mga bago, no, nakasama natin. Kung kayo may naranasan at nakaharap ng problema sa buong maghapong ito at maging kahapon, okay, tapos na yun. Huwag nang dalhin sa tulugan. Okay, may bigat yun, hindi kayo makakatulog. At kung may problema kayo bukas pa yon. Okay? Bukas pa yon. Bukas nyo na lang problemahan yun pag nagising na kayo. Alright? So, maraming pong salamat. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin. Alright? So, yun, saka ko na siguro, tatawagan ko na lang yung people concern. Alright, person in concern. Okay. Sige, maraming pong salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Kaya malayo ka sa malayo po. Sana makababay ka dito. Ako na lang po bababay daw. In behalf of my co-pilot here, Daisy Bashir. Alright, bye-bye and God bless you. Ay luluhod at sa iyo ay sasamba kami ngayon. Diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos. Sa iyong kabutihan kami ngayon bayan, pinili at inalaga at masamba sa'yo'n walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. O Diyos. Kami ngayon nagkakaisa upang sumamba, pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin sa bayan ito, ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. O Diyos. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. La 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 la, la la
my life.